Magandang araw mga kababayan. Welcome to another episode of Blessed Pilipinas TV with our episode theme for today, Empowering Our Modern Heroes, the Rights and Welfare of OFWs. This is your host, Cherry Moriones Doromal, alongside with my co-host, This is Josh Kahulugan at napakagandang araw po sa Bagong Pilipinas ngayon. Ang dami nating pag-uusapin ukol sa mga usapang OFW, no, Sis Cherry? That's right, Josh. We will be discussing the crucial topic of protecting the rights and welfare of our OFWs. And we will have actually two special guests. Plus, hindi ko alam kasi kung guest pa yung isa. Dahil mainstay natin yan, ano? Yes, tama ka Okay, we have our two special guests who are deeply involved in this mission. Joining us later will be OFW advocate, Doc Chi Umandap. Clap, clap, clap. And we also have Mr. Lito Bisoriano, CEO and President of LBS Recruitment Solutions Corporation. And of course, yun na nga ang sinasabi natin, si Chairman ng Blessed Movement, Chairman Herbert Martinez. Yan, tamang-tama dyan, Cherry, no, na mapag-uusapan natin kasi explore natin ang various challenges ng mga OFWs, ang support system, and of course, what should we do as an OFW, no? At ang dami nating mga makukuhang mga iba't ibang mga pananaw dito sa ating mga pag-uusapan ngayon. Yes, but before that, let's start with our top good news stories, highlighting the positive achievements of the current administration, especially those led by our beloved President, Bongbong Marcos. In line with President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. marching order to the Department of Migrant Workers or DMW to protect the overseas Filipino workers and their families, Secretary Hans Leo Kakdak reiterated his agency's commitment in safeguarding OFW's rights and welfare through its various programs and services. Another news is that DMW is namahagi ng livelihood grant sa mga OFW sa Calabarzon. 23 overseas Filipino workers mula sa Calabarzon ang pinagkalooban ng livelihood grants ng Department of Migrant Workers. Ang pamamahagi ng tulong pinansyal ay isinagawa sa Bagong Pilipinas Servicio Fair or BPSF sa Lipa City, Batangas, kamakailan. Ayon kay DMW Assistant Secretary Venecio Legaspi, 18 OFW beneficiaries ang nakatanggap o ang nabigyan ng financial assistance dito, habang 5 ang ibang OFW beneficiaries ay pinagkalooban ng tagto 30,000 sa ilalim ng DMW Action Fund. Another news is of the whole of government approach to help returning OFWs according to BBBM. President Ferdinand Bongbong Marcos has ordered the DMW and other government agencies to provide a whole of government approach in helping out returning overseas Filipino workers affected by conflicts in Lebanon and Israel. In the recent interview, Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak was asked what kind of assistance will be given to the returning OFWs when they arrive in the Philippines. According to Kakdak, to help extended to returning workers, especially those coming from war-torn areas, is unprecedented. So, he said that the government will be providing financial aid, livelihood assistance, medical services, and more when they arrive in the country. Stories, Josh. Do we have more? Okay. Yes, meron pa tayong isang news and this is a Japanese businessman in Dubai hires mostly OFWs for his restaurant. Napakagandang balita, no? Right. A Japanese national who runs 3 restaurants across the country said Filipinos' work discipline aligns perfectly with the company reason why majority of his employees are from the Philippines. The dining destinations have 400 staff, of which are 350 are overseas Filipino workers. Mogi, the Filipino owner, the Japanese order also provides incentive programs to his employee, enabling them to upgrade their skills through education and continuous training. Yan ang mga balitang magaganda ngayong this week. Napakaganda, ang daming nangyayari sa iba't ibang parte ng bansa ukol dito sa mga nangyayari sa ating OFW. Yes, Josh, it's great to see how the government is making strides in supporting our OFWs. To continue, we are honored to have here with us today 3 individuals who are deeply involved in supporting and advocating for our OFWs. Please welcome, number 1, OFW advocate, Doc Chi Umandap.
Hi Jerry, maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. Yes, gusto ko sana siyang pakilala ng mahaba, pero may sinabi po kayo kanina, paano ko kayo papakilala nga? Kasi marami pong, mamaya po pag nag-usap-usap tayo, marami po kayo malalaman tungkol kay Sir Chi. And of course, we have here the CEO and President of LBS Recruitment Solutions Corporation, Mr. Lito B. Soriano. Hi, Sir Lito. Ay magandang araw po sa ating lahat, lalo na sa mga taga-subaybay ng Blessed TV. At karangalan ko pong maimbita rito. Walang ka nervyos talagang sanay na sanay si Sir Lito. And of okay. course, ang ating chairman, hindi mawawala yan. No? Marami rin kakwento yan dahil alam kong magkakakilala tong mga to, magkakakaibigan sila. And syempre, Chairman Herbert Antonio Martinez. Good morning. At isang karangalan ng makasama ko ang haligi ng mga advocates ng OFW. Yeah, no, bago tayo magbigay or magbato ng unang tanong, we would like to invite everyone to follow and subscribe sa aming official YouTube channel, no, ang Blessed Pilipinas TV, and of course sa Facebook page namin, kindly search lang po Blessed Movement. Cherry? Yes. At diretso na kaya tayo, Josh, no? Tanungin muna natin si Sir Chi o Doc Chi. Kilalang-kilala po kayo as advocate po ng OFWs. Can you give us a brief backgrounder? Bakit ba naging advocate kayo? Thank you very much sa pagkatanong na yan, Jerry. Dati po akong OFW since 1993 sa bansang Kuwait at umuwi lamang tayo dito sa Pilipinas noong 2017 nung tayo ay naitalaga ni Pangulong Duterte bilang Board of Trustee ng OWA. Pero tayo ay nagsimula sa pagiging advocate natin. Nung panahon na nasa Kuwait tayo, 2015, siguro nababalitaan nyo, panay-panay yung balita ng mga OFW na mamatay, OFW yung nare-rape, mga minamaltrato. Doon talaga napukaw na yung damdamin namin, yung attention namin na simulan na natin kung paano tayo makakatulong sa ating mga kapwa OFW. Kasi simple lang naman, naniniwala kami na walang ibang higit na magmamalasakit sa ating mga OFW, kundi tayo ring mga OFW, tayo ring mga Pilipino. Yes. Punta naman po tayo kay Sir Lito. Mamaya tuloy po natin yun, Doc Chi, ano? Ano naman po ang storya ni Sir Lito? Well, unang-una, usapang pamilya ng ating pangingibang bansa. I would like na mabago yung antas ng buhay ng aking pamilya. Kaya despite na hindi ako nakapagtapos sa kolehiyo, ay umalis ako noong 1980. Wow. Isa kami sa mga naunang nagpunta sa Saudi Arabia. Kailan naka5 taon lang ako doon at 10 buwan. Kasi mga bata yung mga anak ko, I would like to be with them habang sila ay lumalaki. At dito ko na ginamit ang lahat ng kaalaman na nakuha ko sa Saudi Arabia. Kaya pumasok ako sa negosyo. Kung pwede kayong tanungin, ano po yung unang pasok po natin sa Saudi? Natatandaan ko, baby pa ako. Hindi naman baby, sobra. Ibig sabihin, bata-bata, marami nag-aalisan papuntang Saudi that time eh. Well, ang daming ang bakante noon, no? Ang daming hinahanap kasi nga ang laki ng development program ng Saudi noon. Ako ay dati ng empleyado sa Pilipinas bilang branch manager ng isang telecommunication company. Kaya lang pumunta ako doon, hindi isang manager kundi isang clerk. Kasi yun ang available na bakante. At mas malaki pa rin ang sweldo pag ikaw ng gulbanan. Kasi Josh, kung makikita natin ang story ng OFWs natin mula noon hanggang ngayon, halos pareho po, no? Yung bakit ka ba aalis? Kailangan ka bang umalis talaga? Yung pong mga ganong bagay. Pero kay Sir Herbert, Oo, kay Chairman Herbert natin. No? Alamin naman natin anong pakiramdam ng isang kamag-anak o kaanak na naiwan naman ng isang OFW, no? Ako, sa akin, katulad nung lang sabi ni Kalito, may mga kamag-anak din ako na nag-a-abroad na OFW. Lalo na, may pangamba ka. Siyempre, sa unang punta nila doon, sa unang mga 2-3 buwan nila, dahil doon titiyakin mo kung nasa tamang kalagayan yung kanilang pinuntahan doon, nasa maayos sila. Kaya may pag-aalala at meron din namang kasiyahan dahil after mga 3 to 5 months, magpapadala na yan ng mga kung ano-anong pwede nilang ipadala sa mga kamag-anak. Ako yun yung mga kamag-anak na OFW. Kaya masaya ako sa pinag-uusapan natin ito at baka may matutunan tayo dito mula dito sa 2 ating magigiting na bisita. tama po. Kay Doc Chi po, tanong po natin, kung syempre hindi na po natin mapapantayan o mabibilang ang karanasan nyo
dyan po sa inyong advocacy na yan, ano? Ano po yung sige, one most memorable po na instance po na pwede natin i-share sa ating mga kababayan? Maraming mga karanasan na talagang memorable, pero merong isang karanasan na kung saan talagang hindi mo malilimutan dahil ito'y tungkol sa pagtulong sa mga kapwa OFW. Kung maalala po ninyo, nung nakaraan, I think 2016, ay napabalita ng gusto yung Kuwait na kung saan ang ilan sa mga diplomats ay na-asylum dyan sa Kuwait, sa Philippine Embassy, dahil hindi makalabas, dahil nga huhulihin ng pulisya ang mga lalabas ng embahadang mga opisyal dahil sa reklamong ang mga OFW at yung mga diplomats ay sinasaklolohan yung mga OFW. Napasama yung pangalan ko sa mga pinagbantaan na uhulihin. At ito rin yung naging eye-opener ko rin na kung saan naisip ko na bakit nga pala ako naandito pa sa bansang ito. Samantalang meron akong timeline na dapat uuwi na ako ng 2017. Nandun sa timeline ko tayo, dapat 2017 uuwi na ako. Ba't nga ba ako naandito pa? So doon ko na-realize na ay teka muna, may hangganan din yung para sa pagtulong sa kapwa na po pwede ko naman magawa habang ako'y nasa Pilipinas naman. Sa ibang paraan naman doon, nung time na yun, eksakto na nakatanggap din ako ng letter from Malacanang na ako ay nasa shortlist na ng mga nominees for OWA board. Isa ako sa mga number 1 actually sa selection na para maging board of trustee ng OWA. Kaya after natin na-involved doon yung pangalan natin, ay agad-agad nag-file ako ng resignation sa aking employer, yung Ministry of Health. Then pagkatapos noon ay talagang kinlear ko talaga yung pangalan, na-clearance talaga ako. Then pagkatapos noon ay umuwi na ako at nakuha naman natin yung indemnity. Ang kagandahan lang noon, nakauwi tayo ng maayos, clear yung ating pangalan, clear ang ating record. Kaya at any time, pwede rin tayong dumalo sa Kuwait para ipagpatuloy naman yung ating paglilingkod sa ating mga OFWs. Napakaganda ng mga kwento. May mga malulungkot at may mga masasayang kwento ang OFW, no. Matanong lang natin kay Calito, no. Siya ay po'y connected sa recruitment agency, and of course, ang pagiging parte ng o pagre-recruit ng mga OFW at nagpapadala tayo sa ibang bansa. Mahirap po ba or gaano ba kabilis silang ipadala sa ibang bansa? Kasama kasi o karugtong yun ng aking advocacy din, yung makapaghanap uli ng trabaho na pinanggalingan ko. Kaya magbuhat na naging ako isang nasa recruitment agency, siguro libo-libo na o tens of thousand ang napapalis kong manggagawa na nagkaroon ng magandang buhay ang kanilang mga pamilya. So base experience ko, bago sila umalis, ay nabibriefing ko sila kung anong tamang sistema at anong dapat unang-unang ugali ng OFW pag siya ay nasa abroad. Ito ay ang mag-save at maghanda para sa kanyang pag-uwi. By the way, no, in case of, for the information of everyone, over 2 million, according to PSA or the Philippine Statistics Authority, over 2 million po ang OFW around the world. And imagine yung economy natin, umaasa rin po dyan. Isa sa mga factor yan na nagbibigay ng remittance sa atin. Tama po ba, Calito? Well, in fact, nung nabanggit yan sa suno ng ating Pangulo, noong 2024, April, ay umabot sa 36 billion US dollar. Ang remittances ng ating mga OFW na napakalaking tulong yun sa ekonomiya nating bansa. At yan naman po ang regalo natin sa buong mundo. Yan ang ating regalo globally po, ang ating pong mga magagaling na mga Pilipino. Ano po bang ang mga, Calito, ang mga bansa na pinapadalan po natin ng manpower? Mahigit 200 na bansa ang pinupunta ng ating mga OFWs. Kailang pinakamalaki dyan ang Middle East. Sa Middle East naman, ang halos may 1 milyon na mga Pilipino ay ang Saudi Arabia. Sabi nga nila, 1 sa 5 OFW ay nasa Saudi Arabia. Ganyan kalaki ang dami ng mga OFW nagtatrabaho sa gitnang silangan, lalo na sa Saudi at saka UAE, Qatar, Kuwait, at saka Oman. Grabe. Interesting. Sabi po ni Doc Chi kanina, nabanggit niya yung word na timeline. Doc Chi, ano po yung timeline na sinasabi niyo? Ayan, napakahalaga niyan para sa ating mga OFW. Na gusto kong i-share talaga ito. Alam nyo, maraming mga OFW na kapag ka nasa ibang bansa na masyado na silang nakakampante. Kasi ang sarap ng buhay eh. Biruin mo, ang kwarto mo, ang bahay mo, naka-air condition. Talagang buong araw yan.
Kaya tuloy, hindi nila namamalaya na nauubos na yung kanilang panahon, umaabot na sila ng 60 years old, umaabot na ng mahigit pa doon, na hindi nila naisip na dapat umuwi na rin sila. Kaya nga, ang ginawa ko, bago pa lang ako umalis ng Pilipinas, nagsulat na ako ng timeline, kailan ba ako uuwi? Kasi makakalculate mo naman siya eh. Ito ang dapat pakinggan natin mga OFW. Kasi lalo na kung may anak ka, makakalculate mo siya kung ilang anong year mag-graduate, mag-graduate yung anak mo sa high school. Kailan gagraduate yung anak mo sa college. Ako kasi, nung time nagka-graduate na yung anak ko sa college, 2 years before mag-graduate sa college, doon pa lang ako nagsimula na mag-invest. Bumili ako ng condominium, hulugan. Bumili ako ng lupa, hulugan. Kasi binibilang ko na pagdating ng mag-graduate ang anak ko, mababawasan na ako sa pambayad ng tuition. Yung tuition niya, yun ang pambayad ko sa hulugan. So pagkatapos nung gumraduate naman yung mga anak ko, doon naman ako nagsimula na nagpagawa ako ng bahay, nag-invest ako sa farm sa Palawan. So doon ang dapat na wag natin mga kababayan, wag nating ubusin ang ating panahon sa ibang bansa. Dapat uuwi ka rito na kaya mo pang magsimula ng negosyo, ng reintegration na katulad ng ginawa ni Calito. Si Calito ay isang inspirasyon sa aming mga OFW dahil siya yung OFW na nagsimula sa ibang bansa, after niya mga ibang bansa, nagtayo ng napakalaking kumpanya na hanggang ngayon patuloy yung kanyang pagbibigay ng hanap buhay at talaga namang naasikaso niya ang kabuhayan din niya. Puntahan naman natin tong si si chairman, no. Alam ko yung may mga kamag-anak tayo, especially alam ko anak mo, no, chairman, no, nandoon. Anong parating pinapayo mo parating pag nag-uusap kayo for sure sa social media, video call or anything? Anong parating sinasabi or napapayo mo sa mga anak mo na sa ibang bansa? Tama yung nasabi ni Calito na dapat yung pag-uugali. Nasabi ko sa kanila, pakisama ka ng maayos at maging alerto ka. Kasi minsan kahit tayo, may mga napapanood tayong mga pelikula na kahit maayos ka sa kapwa mo, pero pag kami nainggit, may masamang plano sa iyo. So dapat yung maging alerto ka, makisama ka ng maayos. At syempre, tayo huwag makalimot magdasal. Pero ako natutuwa ako dun sa mga narinig ko ngayon. Lalo na sa sinabi ni Dr. Chi, ni Doc Chi na dapat dapat talaga alam mo yung may fallback ka after mong umuwi dito. Dapat may preparation ka. Alam mo, nandoon ka pa lang, alam mo na kung ano yung plano mo pagbalik mo dito. Katulad nung ginawa ni Calito, nagtayo siya ng negosyo. Sa maiksing panahon niyang pananatili doon sa abroad, naipon niya, nagtayo siya ng kumpanya na nakakatulong pa din sa ating mga kababayan. Yung pagpapadala niya ng mga OFW sa ibang bansa. At yung ginawa naman ni Doc Chi, kahit tama yung desisyon niya rin, kahit wala naman siya rin sa abroad, kahit basat na saan, pwede ka makatulong sa kapwa mo, lalo na yung kanyang advokasya para sa mga OFW. Siguro idagdag ko lang din, Cherry, na hinihikayat ko yung ating mga OFW na kasabay ng kanilang pagpaplano sa pag-uwi, dapat isipin din nila kung sa kanilang pag-uwi, dapat makapaglingkod din sila sa ating bansa. Kasi nung nandun ako kasama yung sa timeline ko, na pagka uuwi ako ng Pilipinas, ano naman ang ma-share ko sa bansa ko? Kasi ang tagal kong naglingkod bilang empleyado ng Ministry of Health, gobyerno ng Kuwait eh. So ano naman ang ma-share ko sa gobyerno naman ng Pilipinas? So pumasok nga ako bilang Board of Trustees ng OWA. Then at the same time, pagdating ko dito sa Pilipinas, ako ay nag-apply bilang membro ng Philippine Air Force Reserve at nabigyan tayo ng ranggong major. At sa kasulukuyan ay group commander, deputy group commander ako ng 12 Air Force Group Reserve na talagang patuloy na naglilingkod. Ito yung paraan ko para masabi ko naman na at least ito, bayad utang ko naman sa Pilipinas kasi ang tagal kong naglingkod sa ibang bansa, dapat maglingkod naman ako sa ating bansa. Tama rin yun, yung technology, lalo ngayon, na natututunan ng ating mga OFW sa ibang bansa, pagdating nila rito, sana maibahagi natin sa ating mga kababayan. Tama yun, Doc Chi. Napaka-inspiring po, Doc Chi. Tanungin po natin si Sir Lito, ano po ba yung nagpupush sa inyo para ituloy niyo po yung inyong advokasya? Well, sa milyon-milyon na ating OFW sa ngayon, napakalaki pa rin ng gap na hindi lang matuntun yung tamang journey ng pang-ibang bansa. Ang ito ay, unang-una, pang-pamilya. Pangalawa, para kumita. Kikita ka kung mayroon kang attitude na mag-save. At
dapat isang malaking pagkakataon ito sa isang OFW pag isa ng ibang bansa na matuto. Kaya nung nag-abroad ako, unang-unang hakbang o plano ko ay kumita. Sa English, earn. Kaya lang may bit-bit akong malaking L, learn. Kaya yung natutunan ko sa Saudi, sa 5 taon at 9 na buwan, nagamit ko para magtayo ng isang recruitment company at 2 IT company. So, ibig sabihin na napakarami mong matututunan sa ibang bansa. Na madadala mo rito, hindi lang kita. Yes. And sir, maganda po yun. Ano? So, nire-remind niyo po sila o ino-orient niyo sila bago po sila i-deploy. Ganun po. Kay Doc Chi po, ano po yung mga nakikita niyo sa OWA na mga cases na palaging yun ang common na experience ng ating mga kababayan? Alam mo, halos wala namang pagbabago yung sumbong at reklamo ng mga OFW. Malimit yan yung hindi na ibibigay yung kanilang sweldo. Malimit yung hindi maayos ang pagbibigay ng pagkain at ang isa pa ay yung iba yung kakontrata nila, sa pinirmahan nila kontrata, iba yung employer nila at iba rin yung pinagtatrabahuhan nila. Pero ang nakakabahala ngayon ay ganito. Maraming mga OFW na 2 days pa lang, 3 days pa lang, gusto umuwi na kagad. Alam mo, nakakabahala yun. Homesick. O, hindi yun homesickness eh. May na-discover kami doon na parang anomalya ng mga ahente na tinuturuan sila na, pagdating mo doon, basta miski 2 days or 3 days, magsumbong ka lang sa mga advocates. Pag nagsumbong ka doon, pauuwiin ka, may 20,000 ka kagad sa OWA. Tapos, so nagagamit siya. Yun ang hindi napapansin ng ating mga kababayan, yung mga nagpapagamit doon na sa tuwing oras na ginagawa nila yun na 2 days, 3 days, o wala pang 1 week, gusto na nila magpa-uwi, ang naapektuhan tuloy ay yung mga regular o yung maayos yung mga employer na yung bandang uli, yung mga employer natatakot na palabasin, pagbakasyonin, natatakot sila dahil baka mamaya pag umalis ito, pag pinalabas nila ng bahay, biglang tumakas, pag pinauwi ng Pilipinas, baka hindi bumalik. Naapektuhan tuloy yung mga lehitimo, yung maaayos ang trabaho nang dahil lamang sa iilan na ginagawang hanap buhay ng madalian yung kanilang pag-uwi galing sa ibang bansa para lang makuha at ma-avail yung mga benepisyo na nakukuha sa OWA, yung pagkakaroon ng 20,000 pang kabuhayan at ang dami pang mga benepisyo na pwede nila makuha sa OWA. So yun ang isang nakakabahala na dapat siguro na aralin at alamin din natin yung punot dulo din talaga na paano ito itunuturo o ginagawa ng mga nag-aahente at ng mga ibang OFWs. Kung titignan natin, may mga ganyang kaso pala sa OWA. No? First time ko rin marinig bilang isang individual na may mga ganyang kaso. No, puntahan ko lang si Calito, no, bilang former OFW Calito. Alam kong masasabi nating proud tayo. Proud Pinoy, proud OFW because mostly ang employment rate natin is nanggagaling sa services and one of this is OFW. Bilang OFW noon, no, masasabi ba natin ang standard ng OFW sa ibang bansa na nakikita natin is nandun na tayo sa point na we could be proud of? Dapat proud na proud tayo kasi ang laki nung dala nating tulong sa mga bansa na yon, no? Doon natin nagagamit yung talino at experience natin. Kasi dahil ang mga hinahire ng mga foreign employers ay yung mayroon ng angkop na kaalaman o edukasyon at may ugma o tamang experience rito. Kaya, lalo na sa level namin. Doon sa agency ko, ang mga ni-recruit lang namin ay highly skilled mga professionals. Hindi po kami nag-recruit ng mga lower skills. Kaya lang, maraming bagay na aming ginagawa sa LBS at saka ako mismo ay matulungan yung mga household workers natin, yung mga unskilled. Alam yan ni Ka-Dokche, no? Pati sa policy, pagbubuo ng policy sa dati PWIT, Department of Migrant Workers na ngayon, ay very active po ako dyan sa pag-develop ng tamang polisiya kasama na rin sa OWA. Pero bigyan naman po natin ng kakampihan naman natin ngayon ng OFWs. Paano naman po sila nagsusumbong kapag may concern sila? Ano po ba yung tamang proseso? At na-address po ba ito ng government? Well, unang-una, no, mandatory sa mga recruitment agency na mag-report ng anumang nangyayari sa OFW sa Overseas Workers Monitoring System ng DMW. Dapat may report mo kung may nangyari sa OFW within 5 days. Pag hindi, ay mayroon kang kaparusahan na administratively. Pwedeng makancel yung magproseso, magpalis ulit ng workers. Ang mahina lang, ang mga OFW,
isa sila sa napaka-aktibong sektor ng ating community sa social media. Opo. Kaya sila ay nakakapagsumbong ng mabilis sa kanilang recruitment agency o kaya sa kanilang mga pamilya using social media. Maski na mayroong katotohanan kung minsan na yung cellphone nila ay kinukonfiscate, lalo na sa mga household service workers, ay kalimitan ay more than one ang cellphone nila. Pangalawa, napakalakas ng mga internet doon. Galing. Kung binabawalan sila ng employer nila makapag-access sa wifi nila, yung kapitbahay, binibigay yung password. Kaya napakalakas ang presence nila sa social media, lalong-lalo ng campaign. Kaya ang ating Pangulo, napakalaki ng suporta galing sa OFW. Nung tumakbo siyang vice presidente noong 2016-15, at saka nito ngayon, 2022-23. OFW power is there. Eh, grabe yung wisdom na nakukuha po natin kay Doc Chika Lito, no? Hindi po natin madidinig yan sa iba. Idagdag ko lang din, Sherry, sorry idagdag ko lang din, kasi yung tanong mo, paano ba po pwede magsumbong ng mga Yes. OFW? Alam mo, ito yung minsan kakulangan ng kaalaman ng ating mga OFW sa kung paano nilang ipaparating. Unang-una, na dapat nilang gawin, hindi sila dapat sa social media kagad magsumbong. Kasi minsan yung yung mga owner, yung mga employer nila ay nakaka-monitor din ng mga ginagawa nila eh. Ang dapat na unang gawin nila ay magsumbong kagad sila sa kanilang agency. Kapag yung agency nila ay walang ginawang action, dun pa lamang yung time na sila ay magsumbong naman sa OWA. Kasi yung OWA kasi o yung DMW, marami siyang access talaga. Lahat ng bansa, meron siyang Migrant Workers Office. Kapag ka sa tingin nila ay parang hindi pinapansin ang kanilang sumbong, yan yung time dapat sabihin na po nila sa mga advocates, katulad po namin sa aming organisasyon, yung Ako OFW Incorporated, yung Advocates and Keepers Organizations of OFW. Sa oras na pumasok po sa amin yung sumbong ng OFW, hindi na po namin idinadaan yan sa agency o kung sa OWA. Dinediretso na po namin yan kay Secretary Hans Kakdak mismo. At si Secretary Hans Kakdak mismo ang nag-uutos kagad sa mga labor attaché. Kaya dun sa aming grupong Ako OFW, ang bilis ng aksyon ng bawat sumbong namin. At dahil talagang nakatutok din talaga kami. So, yun ang dapat na matutunan ng ating mga OFW na hindi nyo kinakailangan na ilantad ng gusto ang nangyayari sa inyo sa social media, na hindi nyo kinakailangan na i-display yung mga mukha ninyo na nagdudugo, na sumusuka, yung ganun. Ang kinakailangan ninyo, iparating nyo ng tama doon unang-una sa inyong ahensya, then sa OWA, then sa advocates kung kinakailangan. Sherry, Napakaganda. nabanggit na kasi niya yun. Gusto ko lamang sanang batiin at i-congratulate yung ating newly confirmed Secretary of DMW, si Yes. Secretary Hans Kakdak. Yes, congratulations po, Sir Hans. Alam niyo po ba na si Secretary Hans Kakdak ay anak ng isang OFW? May Ang trivia. nanay at tatay niya ay OFW. Nakakaano. Speaking of Kalito, Nakaka-goosebumps. Doc Chi, speaking of the Overseas Employment Program, pag-usapan naman natin yung reforms and challenges natin, no, na kinag-uusapan at parati natin idinidiin at ina-advocate. Ano pong masasabi natin dito sa mga reforma na hindi pa na bibigyan ng tugon or nabibigyan ng pansin? Malinaw yung utos ng ating Pangulo sa unang SONA niya. Bilisan ang proseso at maaksyonan kagad ang mga Yun. pangangailangan ng OFW. At sabi nga niya, para magawa niyo yan, ay kailangang i-computerize ng maigi ang sistema at serbisyo ng ating DMW. So, yun naman ngayon ang ginagampanan ng ating Department of Migrant Workers. Pangalawa, 50 taon nung Mayo ang Overseas Employment Program. 50th. Yun. Kaya marami, binabalik tanaw ngayon kung ano yung mga pagkukulang at ano pa yung dapat gawin. Kaya mungkahin namin, magkaroon sana ng isang bagong roadmap na tatahakin ng ating gobyerno at ang mga OFW at kanilang mga pamilya sa susunod na mga taon. At isulat na kung ano yung dapat na solusyon at reforma na kailangan ilantad at tunghayan ng ating gobyerno. Itatanong ko nga po sana sa inyo yung OEP na yan, Overseas Employment Program. Saan po ba nagsimula to? Quick, ano lang po Ito tayo. ay nakasadto sa Presidential Decree 442 kung saan ito ang gumawa ng New Labor Code noong 1974. Ito ay nilunsad ng ating Pangulong Ferdinand Marcos noong May 1 of 1974 at kaya 50 years na. Ito ginawa nating gobyerno at Pangulo noon para magkaroon ng additional way na magkaroon ng trabaho mga Pilipino, makapagdala ng teknolohiya sa Pilipinas
At pangatlo, para maglikom ng salapi, makatulong sa ekonomiya sa pamamagitan ng mga remittances nila. Yung pala, Balikan sir. ko lang yung tanong ni Josh na tungkol sa ano ba yung reforma na kinakailangan para sa mga OFW. Yes, Na please. banggit ni Kalito yung tungkol sa reforma sa employment. Ang sa atin naman ay yung reforma para sa reintegration ng ating mga OFW. Paano natin may hikayat ang ating mga OFW na lalong-lalo na yung mga experience na medyo nagtagal na, paano kayong uuwi na dito sa Pilipinas? Diyan tayo nagkukulang pa sa katotohanan na kulang pa tayo sa mga reintegration program natin. Kalimitan sa mga reintegration natin, lalo na sa OWA, kung gusto mong mag-loan, kinakailangan ay magsangla ka ng titulo mo or ng kabuhayan mo. Samantalang po pwede naman sa formula na gusto nating isalang na po pwede magkaroon naman ng no collateral loan livelihood program ang ating mga OFW. Ito yung isinulong natin nung nasa OWA pa tayo pero hindi nga nagkaroon ng katuparan dahil nagkulang, pero naipasok natin yung OWA Tulong Puso. Itong programa na sinasabi nating reintegration, ang ating mga OFW, pag umuwi ka rito, hindi mo kinakailangan na ikaw ay mag-collateral dahil ang ipauutang sa'yo, ang ipalulon sa'yo ay puro mga halimbawa food truck. Yung talagang yung negosyo mo mismo, Livelihood, mga mobile na siya. Halimbawa, mobile sari-sari store, mobile parisan, mobile ano. Ganda. Yung mismong mga truck na yon na ipauutang sa'yo ng OWA, ay yun mismo ang collateral mo. Kaya bilang isang OFW, hindi mo kinakailangan na magbigay ng collateral, magpakita ng collateral para lang mapautang ng OWA. Dahil sa oras na hindi mo mabayaran, hindi mo nahulugan, yung mismong ban mismo kukunin na uli ng OWA at ipauutang na lang sa ibang tao na pwede magbayad. So lahat ng mga OFW, dapat makita nila ng ating pamahalaan, ang OWA, ang Department of Migrant Workers, mapakita sa kanila na lahat ng mga OFW na gusto nang umuwi at gusto nang maghanap buhay, nakahanda ang gobyerno. Dahil maraming mga OFW, katulad na sinasabi natin, kahit bigyan natin sila ng timeline, kung wala naman nakahandang programa ang ating gobyerno para sa pangkabuhayan, samantalang tatatlo lang naman ang gusto ng OFW, kaya nag-abroad, una, mapag-aral ang mga anak, magkaroon ng kabuhayan, magkaroon ng sariling bahay. Kung hindi natin mabibigay yung mga pangarap nila ng dahilan nila kung bakit sila nag-abroad, malamang marami pa rin OFW na uubusin nila yung panahon nila, yung 60 years nila, mananatili pa rin sila sa ibang bansa. Yes, Doc Chi, tagos sa puso ang mga sinabi niyo. Sigurado ko po na ang mga nakikinig po na OFWs, pati pamilya ng OFWs ay makaka-relate dito. Josh, may tatanong ka yata. Ayan, napakaganda ng mga napag-uusapan natin ukol dito sa OFW. No? Maidagdag ko lang, no? Meron din akong kamag-anak na OFW. Sa Kuwait Airlines siya, no? Sir, galing ka sa Kuwait. Grabe ang laki ng sahod nila. Ano siya? Flight attendant. Pero ang tagal niya na doon. Grabe. So kung nakikita mo, may nabubuo ang pangarap ng mga kamag-anak, ng mga kaanak nila na iniiwan din kahit papano. At pag uwi nila dito, nabubuo yung timeline na gusto nating mangyari. No? Actually, tama ka, Josh. Alam mo, yung Kuwait, ang may pinakamalaking exchange palitan. Kasi ang kada isang Kuwait dinar ay katumbas ng 189 pesos. Grabe. Siya ang pinakamalakas na currency. Ang laki. Chairman, parang kulang po oras, ano? Ano bang sa tingin nyo? Pagka ganito kagagaling ang mga kausap po at maraming experience, ay talagang kukulangin tayo sa oras. Marami pang pagkakataon na pwede pa natin silang mapabalik pa rito sa mga susunod na panahon, na episode natin. Pero sa mga nakikinig po ngayon, syempre maganda yung bigyan natin sila ng advice. Gusto ko sanang sabihin sa kanila yung mga do's and don'ts. Pero ano po yung, kasi marami yan po no? Ano po yung from men of wisdom, ano po ang inyong masasabi sa ating mga OFWs, pati na din sa pamilya nila na nakikinig ngayon? Well, ulitin ko yung nabanggit mo na. Una-una, ang pang-ibang bansa o pang-ibang bayan ay pang-pamilyang divisyon. Pangalawa, ito ay para kumita at mabago mo yung magiging kahinatnan o future ng iyong pamilya. Pangatlo, gawin mo pagkakataon to para matuto pa. Kasi iba't ibang nasyon mga kasama mo sa abroad at saka mga galing din ng mga Pilipino yung kasama mo sa opisina. So dapat matuto ka sa kanila. Dapat welcome ka sa kaalaman na masishare nila sa iyo. Yan po ang aking ginawa. Kaya naging mas mabuti ang aking pag-reintegrate sa Pilipinas. Sa inyo naman, Doc Chi? Unang-una, ang dapat na laging alalahanin ng ating mga OFW, huwag makalimot. Bakit? Ang unang-unang huwag niyong kakalimutan ay yung dahilan kung bakit kayo nag-a-abroad. Galing. Kasi kung halimbawang
pagdating ninyo ng ibang bansa, nalimutan mo na yung pamilya mo, na ang unang dahilan mo kung bakit ka nag-abroad dahil sa pamilya, pagdating mo sa ibang bansa, nakalimutan mo yung pamilya mo. Ang pangalawang pangarap mo, ang dahilan mo ay para magkaroon ka ng hanap buhay. Pagdating doon sa ibang bansa, nakalimutan mo na kailangan mo na nga palang bumalik para maghanap buhay. Huwag makakalimot sa ating bansa. At kinakailangan, sa kasunod niyang hindi paglimot, ay yung pagtitipid. Kasi hindi permanente ang pamumuhay sa ibang bansa. Hindi yan po madali. Kung yung mga OFW, maaring kayo nasasarapan. Ang sarap ng buhay, paggala-gala, maayos ang pagkain, air condition. Pero aalalahanin ninyo na meron kayong pamilyang nag-aantay para sa inyo, lalo na yung mga OFW na may mga anak pang mga bata. Magtipid po kayo para kayo makauwi na. Alam mo, kung mapapansin mo, walang bakas ng anumang alahas o kahit yung seng ang aking kamay dahil ako sa tagal kong nag-abroad, 1993 hanggang sa nakauwi ako, hindi ako nakabili ng sarili kong alahas, hindi ako nakabili ng ginto. Wala akong ginto, wala akong bracelet, wala akong necklace, wala rin akong relo, hindi ako bumibili niyan. Kaya lang, yan yung reason kung bakit dumami relo ko. Kasi dahil siya, hindi nila nakikitang may relo ako, tuwing nagse-celebrate ako ng birthday ko, ang laging regalo sa akin mga kaibigan ko, relo. Kaya hindi naman talaga, ayoko talaga magkakaroon ng alahas dahil una sa profession ko bilang dentista, hindi kami nag-aalahas dahil nga every time magpapasyente ka, maghuhugas ka, hubad ka ng hubad, hindi mo pwedeng hindi hubarin yan. So pero sa hanay naman ng OFW, hindi mahalaga yung mga ginto na yan or yung yung lalo na yung binibili natin, mga electronics, mga gadgets, lumilipas po ang mga modelo niyan. Ang iuwi po ninyo ay pera. Buong pera na dito nyo gagamitin, dito kayo mamuhunan, dito kayo makakapagsimula. At siguraduhin po ninyo, bago pa lamang kayo uuwi ng Pilipinas, utusan ninyo ang pamilya ninyo, magsimula na kayo maghanap buhay dyan sa Pilipinas para kapag ready na kayo, kapag kumikita na ang inyong negosyo, kayo lang kasi ang pwede makapagsabi sa mga OFW kung kailan kami uuwi. Pag sinabi na ninyo na, honey, meron na tayong negosyo, kumikita na ito, pwede ka nang umuwi, then dyan pa lang uuwi ang ating mga OFW. Kaya ang pagiging OFW, hindi po pwedeng desisyon lamang ng isang OFW. Dapat ang OFW at kanilang pamilya, dapat magtutulungan po kayo. Kung gusto po ninyo magtagumpay, sa simula pa lang ng pag-alis nyo hanggang sa pagbalik, dapat kayo magkakampi, dapat kayo magtutulungan. Iba lang ako, no? Ako, di pamilya ka naman, di ba, Doc? Ako naniniwala ako, may isa siyang ring. That is your wedding ring, di ba? Wala din eh. Pero ako, dalawa ang ring ko. Wedding ring and suffering. Ayun, napakadami natin na pag-usapan and syempre, kulang. Pero alam ko sa mga next episode, marami pa tayong mapag-uusapan ukol sa OFW. Pero sa mga viewers namin and subscribers, kapag may question po tayo, you can message us directly sa Blessed Movement or comment down sa Blessed Pilipinas TV. And pwede nyo rin pong pindutin yung bell button dyan para updated po kayo sa lahat ng nangyayari at sa mga post namin bagong video. Yes, talagang ang mga ka-blessed natin, ano po masasabi natin, Chairman? Maganda ang tinatakbo ng ating palatuntunan na ito. Sa mga susunod na araw, ibang topic naman ang ating pag-uusapan dito. Makakaasa kayo na may mga topic na magiging interesado kayo kung hindi man kayo interesado dito sa OFW episode po na ito. So, Cherry, siguro, kailangan na natin mag-ano sa kanila, Final words sa kanila. Oh, for today. Ayan, unahin ko na sarili ko. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon sa Blessed Movement na nabigyan po ninyo ng boses ang ating mga OFW. Nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na ma-share po namin sa ating mga OFW ang aming karanasan. At sana yung aming pong na-share na karanasan at yung pinagdaanan, kung meron man kung ngayong mapupulot na sa tingin nyo nakaka-inspire o makakatulong, gayahin po ninyo. At kung sa tingin naman ninyo ay mali ang aming na-share, huwag nyong gayahin para masiguro po lamang ninyo na nasa tamang landas po kayo. Basta ang tanging hangarin po namin ay masiguro na sa bandang huli, magkikita-kita tayo sa Pilipinas bilang mga matatagumpay na mga OFW at magsama-sama ang matagumpay na pamilya. Sa ngalan po ng aming grupo, yung Ako OFW, kami po'y bumabati po sa inyong lahat. Sa lahat ng ating kababayan, saan mang sulok ng mundo. Maraming salamat po. Carlito?
Well, siguro para sa mga nagbabalak pa mga abroad yung nag-apply, sana nga unang-unang tangkilikin nyo or puntahan ay lahat ng mga Facebook page, website ng DMW. Kasi nandun lahat ng impormasyon kung sino ang mga Lehitimo. lisensyadong agency at lehitimo at iwasan makipag-apply o sa mga ahente lamang na umiikot sa kanayunan. Pag kayo naman ay nasa abroad na, itong mga OFW, pag may problema kayo, maliban sa mga nasabi namin ni Doc Chi kanina, lapitan nyo ang local government, ang yung barangay captain, ang yung mayor, ang yung congressman kung kayo may problema. Dahil napakabilis ang aksyon ng gobyerno pag may notice sa amin o ang mga barangay officials or even municipal officials. So, kalimitan nakakaligtan po ng ating mga pamilya yan at palagi na sa isip nila pag may problema ang OFW, doon lang sa DMW makakahanap ng trabaho, ng solusyon. Actually, doon pa lang sa barangay nyo, pwede na. Yes, Kalito, pwede siguro natin sabihin din yung recruitment agency natin sa mga gusto Ay, nga pala. makipag-coordinate sa inyo. Gusto mag-apply po, libo po ang bakante namin sa nurses papunta sa mga government hospital sa Saudi Arabia. Mga welders po papunta sa mga malaking company sa buong mundo. Papuntang Brunei, sa Germany, Poland, UK, at Middle East. Ang pangalan ko ng agency ay pangalan ko. LBS Recruitment Solutions Corporation. Ito ay matatagpuan sa Calao Corner o Rose Street sa Luneta. So, hanapin po sa sa Google, LBS Recruitment, o kaya sa Facebook. Ganun din po. Mahigit po 1 million ang followers namin. Kaya napakadaling hanapin ang aming agency. O mga ka-blessed, nakita nyo yun. Chairman, may sasabihin pa po ba kayo? Wala, ako ay nagpapasalamat sa ating mga panauhin ngayon, sa ating magandang napulot na aral o salita mula sa kanila. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli, Cherry, Josh. Yes, maraming salamat at natunghayan nyo na naman po ang another episode ng Blessed Pilipinas TV sa ngalan ng Bagong Pilipinas, no? Under sa administrasyon ng ating Pangulo, Josh Kahulugan po. Yes, pero isang hirat pa. Okay? Yung take ko dito, yung partnership, no? Tignan po natin yung kalagayan din po ng ating mga kapamilyang OFW, hindi po masaya sa ibang bansa. Kaya po maging tayo namang nasa Pilipinas, maging masinop tayo, maging mabuti tayong katiwala sa mga resources po na pinaghihirapan po ng atin pong mga OFW na mga kapamilya. Okay po? At mga ka-blessed. So, ito po, si Cherry Moriones de Roman na nagsasabing tayo mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Blessed tayo!